Dahil sira yung bike namin, kaya naglakad kami ni Kenshin papunta ng school. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. 8:10 po ng umaga ay naglakad na po kami ni Kenshin papunta ng school. Maglalakad nga lang kami ngayon dahil sira po yung bike. Hindi pa nakakalahati yung nilalakad namin, si Kenshin naman ay napagod na daw. Oh, budame, mumite ba makaba mo arashi? Ada, let's go, hayaga. Hayago, jikan nai. Jikan nai, hayago, let's go. Let's go. Hayago. Tinatamad na nga si Kenshin maglakad kaya gusto niya magpabuhat. Kaya sabi ko sa kanya, konting tiis na lang dahil malapit na kami. Ay, umuulan ay kailangan pumasok ng anak ko sa school. Para masanay din kasi siya mga auntie. Kasi kapag nag-elementary na po siya ay maglalakad din siya. Mga oras na to, ayaw niya na talaga maglakad dahil basa na daw yung medyas niya. Kaya kailangan ko na siya buhatin mga auntie para makarating na kami kagad sa school. Sobrang hirap nga po kasi napakabigat ng anak ko. Dagdag pa dyan, may hawak pa akong payong. Buti na lang po kahit papano ay tumila na yung ulan. Kaya pwede ko siyang buhatin hanggang dun sa school. And finally, pagkatapos ng ilang minutong paglalakad ay nakarating na rin kami ni Kenshin. Ay naawa ko sa kanya, kailangan ko itong gawin para masanay siya. 8:46 po ng umaga, saktong nakarating kami ni Kenshin. Pagkarating namin ni Kenshin ay tinanggal ko na yung kapote niya at pinalitan ko na rin yung medyas niya. Pag natala ko nga pala kanina ay nakalagay doon yung mga ekstrang gamit niya. Ibigay ko na nga rin yung bag niya para makapasok na siya sa loob. Ito naman pong kapote ni Kenshin ay dadalhin ko po ito pa uwi. Pagkatapos ko ilagay sa bag, ay nagbabay na rin po ako sa kanya. Bye-bye. Pagkatapos ko ihatid si Kenshin, ay maglalakad ulit ako pauwi ng bahay. Ito nakakalungkot po kasi mag-isa ko na lang. Miss ko nga bigla yung anak ko mga auntie. And fast forward na nga po, nakauwi na ako dito sa bahay. Pagkatapos kong kumain, agad-agad ko na rin ginawa tong bike. Ito kasi yung gulong, kaya kailangan ko tong gawin. Kaya ko namang ayusin, kaya ako na lang po yung gagawa. Alam ko na nga rin pala dito kung nasaan yung butas. Pangalawang beses ko na nga pala to naayusin tong bike namin. Hindi ko na po hinihintay yung asawa ko na gawin niya to. Pag malaki naman na po yung butas, hindi ko na po yan kayang gawin. Buti na lang, ay nahanap ko na rin po yung butas. Para po mahanap nyo yung butas ng gulong, ay kailangan nyo po maglagay ng tubig. Pagkatapos ko mahanap yung sira, ay tatapalan ko na. Yung kulay black po, yun po yung nasa ilalim. Hindi ko alam kung tama, pero okay na yan mga auntie, kasi hindi naman na yan matatanggal. Basta ang mahalaga po, ay magawa natin tong gulong. Pagkatapos ko matapalan yung butas, ay babalik ko na siya sa dati niyang ayos. Dito nga po pala sa Japan mga auntie, mahal din po ang pagpapabulkanize. Kaya ko naman pong ayusin, ako na lang po yung gagawa. Pero kung hindi ko naman kaya, syempre ipapagawa natin. Pagkatapos ko nga po palang mahanginan tong gulong, eto na nga mga auntie, chinek ko ulit kung may butas o wala. May bula-bula nga po, ibig sabihin po niyan ay may butas pa. Hahayaan ko lang po muna to ng mga 2 oras. I-check po natin kung mawawala yung hangin dun sa gulong. Pagkatapos kong gawin yung bike, ay nagugas na rin ako dito ng kamay. Habang naguhugas po ako, ay dumating na rin po si Hapon. Galaon na po ng tanghali nang dumating po tong asawa ko. Karating niya po ng bahay, ay nagpaayos na po siya kagad ng pantalon niya. Kailangan niya daw po kasi ng bagong uniform. Dahil mahaba po tong pantalon niya, kaya kailangan ko pong ayusin. Ito nga rin po ako natagalan kasi mahirap siyang tansyahin. Kapag nagkamali ako, ay uulitin ko na naman. Bali, hindi ko nga po pala to gugupitan. Meron lang po ako ditong ilalagay para pumantay. Ito nga po yun mga ante, hindi ko lang po alam kung ano yung tawag dito. Dahil hindi ko po matansya, ay tinulungan na ako dito ng asawa ko. Kinakabahan kasi ako mga auntie, baka magkamali ako. Pagkatapos ko mailagay yung kulay black na hawak ko kanina, ay plinansya ko na rin po. Para gumanda po yung pantalon ng asawa ko, ay hindi po siya ginugupitan. Papainitin ko lang po yung nilagay ko, tapos kusa na po siyang didikit. Pagkatapos ko pong maidikit, ay plinansya ko na rin po tong pantalon ni Hapon. Sa mga oras nga po pala na to, si Hapon naman po ay nagpa-check up ng ngipin niya. Sobrang bilis nga po, wala pang 15 minutes, ay nakauwi na rin siya kaagad ng bahay. Nadala na nga rin niya yung binigay na gamot para dun sa ngipin. Nagpabunot po kasi si Hapon mga auntie, kaya kailangan niya po ng gamot. Tapos ko na nga po palang gawin yung pantalon ni Hapon, kaya nagplansya na ako dito ng damit niya. Habang nagpaplansya ako dito, ay nauhaw ako bigla mga auntie, kaya nagpaabot ako ng tubig sa asawa ko. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ay natapos ko rin plansyahin itong uniform ni Hapon. Pagkatapos ko magligpit, ay susunduin na po namin si Kenshin sa school. Dami ko nga palang nababasa sa comment section, bakit hindi daw ako umuupo doon sa tabi ng asawa ko. Ayoko pong umupo doon kasi napakaraming gamit na nakalagay. Si Hapon po kasi minsan ayaw na ayaw niyang pinapagalaw yung mga gamit niya. Kaya sana po mga auntie, wag na po kayong tanong ng tanong.
Pagkatapos lang po ng ilang minuto, ay nakarating na po kami dito sa school. Dahil Friday po ngayon, kaya iuwi ko po itong higaan ni Kenshi. Buti na lang po, ay maaga nakauwi yung asawa ko. Pag wala po kasi si Hapon, ay magbabike na naman kami ni Kenshi. Pag Friday po kasi, napakahirap pa namang magbike. Lalo na po kapag maraming gamit. Bago nga pala kami umuwi ng bahay, ay dumaan muna kami dito sa post office. Ay stress nga si Hapon mga auntie kasi magbabayad na naman siya ng tax niya. Pagkatapos po namin sa post office, ay nagpunta naman po kami dito sa Suruya. Tingin lang po kami dito ng pwedeng bilhin. Na kami masyadong bibilhin ngayon mga auntie kasi masakit yung ngipin ni Hapon, hindi siya makakain. Oh, laki, ang dami mangga. Pagkatapos po namin mamili, nagbayad na rin po kami dito sa counter. And fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po namin mag-grocery, dumiretso na rin po kami dito sa bahay. Siya po naman po, nag-ready na rin siya ng uulamin namin. Si Kenshin naman, nagutom na ata, kikinain niya na yung pakwan. Hindi na nga po pala ako masyado magluluto ngayon, dahil hindi naman po makakain si Hapon. May binili po kami kanina, yun na lang po yung uulamin namin. Tapos mapapainit na lang po ako dito ng sabaw namin miso-siro. Ito nga po pala yung uulamin namin mga auntie. Maliliit nga po tong isda. Ang tawag po nila dito sa Japan ay sirasu. Si Kenshin naman, tignan niyo po yung trip niya. なんだそれ。这个はご飯。ソイカとご飯。うん。すごい美味しかった？うん。美味しい？ Iba nga tong trip ng anak ko mga auntie, inuulam niya yung pakwan. Maalala ko tuloy ng bata ako, kadalasan naming inuulam mangga o kaya naman saging. Minsan pa nga po, pag wala kaming ulam, ang inuulam po namin ay toyo, asin o kaya naman mantika. Pero grabe po ng mga auntie, kahit gano'n lang po yung ulam namin noon, hindi po kami nagkakasakit. Kaya proud na proud po ako sa mga magulang ko kasi pinalaki po nila kaming maayos. Habang kumakain nga po pala kami, siya po naman ay sumasakit na naman yung ngipin. Naawa nga ako sa kanya kasi hindi na naman siya masyadong makakain. Ayaw nga niya ng maingay kasi masakit daw yung ulo niya. Kami naman ni Kenshin ay tahimik lang. Pagkatapos naman po namin kumain, naligo na po kami ni Kenshin. Nilinisan ko na nga rin yung tenga niya. Dito po kasi palagi tong anak ko, nagpapalinis po siya ng tenga niya. Sasarapan daw po kasi siya mga auntie. Pagkatapos ko pong patulugin si Kenshin, naghugas naman na po ako dito ng mga plato. Pagkatapos ko pong maghugas, nag-check na rin po ako dito ulit ng BP ko. Araw-araw na nga po ako nag-check, tinitignan ko po kung kamusta yung BP ko. Buti na lang po ngayon, hindi na po ako masyado nagpupuyat. Dati po kasi ilang beses akong gumising na madaling araw para gumawa ng baon ni Hapon. Tapos minsan naman po, kapag nagising na ako, nahirapan na ulit ako makatulog. Ito nga po yung resulta ng BP ko mga auntie, 102/67. Pagkatapos kong mag-BP, ay nais ko na rin po itong basurahan namin. Nung puno na nga po, kaya kailangan na din tong itapon. Kinabukasan po, ay sasabay na lang po to ng asawa ko sa trabaho niya. Tapos kung maitali, naghugas na rin ako ng kamay. Dito na nga po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... お茶へ。